Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang hindi siya may bibigay sa nararapat at karapat-dapat sa kanyang mga anak. Di man pagdaka, karakaraka, kinamtan at makakamtan ng mga humihiling sa kanya. Kung nakikita niyang ito ay sa ikabubuti at nararapat niyang ibigay, tinatakda niya ang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga munting anghel, kapag hindi ka maibigin sa mga bata, mayayamot ka sa kanilang ginagawa. Ngunit kapag naalala mo ang banal na salita, ang nagmamahal sa mga bata at umuunawa, kinalulugdan ng Amang dakila. Sadyang ang kahirap tuparin, kahirap sundin, nang napakahirap mong tanggapin sa damdamin. Subalit, kung sa kalooban at kaisipan ng bawat nilalang, may galak at kasiyahang mararamdaman ang bawat mahirap para sa tao, magaan na tinatanggap ng mga nagsisikap at nagsusumakit, tamuhin ang kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang gawain ito, walang time card, walang record. Kung ikaw ba ay dumarating, uma-absent, o lagi kang present. Subalit wala mang time card, wala mang record sa Diyos na nakababatid at nakasisilay. Alam niya yung mga anak niyang sa Kanya'y nagmimithing, tumanggap at maglingkod. Iba't iba ang gawain, iba't iba ang tungkulin, iba't iba ginagampanan ng tao. Subalit sa isang mabuting layunin at kabanalang nais ng Ama, ang layon niya'y makakilala lahat ang mga anak niya at malubos ang galak nila sa pagtanggap at pagtalima. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Eklesiastiko. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos, sa kataas-taasang langit. At ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong makaunawa sa kanyang masaganang mga karanasan? Isa lamang ang talagang marunong. Dapat ninyong galangin at tayo'y gumalang na may paghanga. Katotohanang katotohanan mula pa sa simula. Walang talino karunungan ng sinuman kung walang sisidlan ng Amang dakila. Kaya't sa larangan ng kabanalan at katalinuhang hindi napapantay at di mapapantayan ng sinumang tao.
sapagkat ang tao ay binigyan lamang ng karunungan at kaalaman upang matutunan kung ano ang kaukulan. Walang bali sa buhay ng tao ang lahat kung hindi niya kakamtin at tatamasahin ang pag-ibig at pandaman niya, di mararamdaman ng Ama. Sapagkat hindi niya makakamta ng tunay na galak at ligaya kapag di niya natutunan at kinilala ang tunay na magpapaligaya at magbibigay sigla ng buhay nila. Mapapalad kayong nakakakilala at nakadarama sa tunay na pag-ibig ng Ama. At kung ninanasan ninyong patuloy na manahan siya, kakamtin nyo nga ito sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag umiral o nanaigang pagkatao mo at kinahiyaan ang kapwa-tao, mahihirapan kang bumalikwas na tupdin ang layon at nasa ng Ama sa iyo. Kaya naman ang Amang butihin, pinananaig niya ang kanyang espiritu at kaukulan sa mga anak niyang ginagamit upang makatupad silang ganap at makapagsikap silang makatalima sa kanyang layon. Magalak at magpuri ang patuloy na nagmimithing, siya'y paglingkuran at kilalanin sapagkat hindi ito mimithiin ng makalaman at makasanlibutang nilalang. Kaya't dito nasusukat ang paghahari niya kung papaano ang tao'y sa kanya'y tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Pwede po bang ako'y magpatayo ng ilang katao at haharap kayo sa kanila? Tumayo ka nga, kapatid. Tumayo ka nga, kapatid. Ikaw. Tumayo ka nga, anak. Tumayaw ka. Dito, humarap kayo. Tumayo ka nga, Arlene. Tumayo ka nga, Chris. Tumayo ka nga, Angel. Dito. Tumayo ka nga, anak, yung batang iyon. Sa lalaki, tumayo ka nga, kapatid. Tumayo nga po kayo. Tumayo ka nga, kapatid. Tumayo ka nga, kapatid. Kapatid na. Sige nga po, masdan ninyo ang mga mukha nila. Pare-parehas ba ang hugis? Masdan nyo ang kanilang mga mata. Pare-parehas ba ang talukap? Masdan ninyo ang kanilang katawan. Pare-parehas ba ang sukat? Masdan ninyo ang kanilang katawan. Pare-parehas ba ang taba o payat? Sa makatwid, diyan nakikita ang katotohanan. Ano man ang gustuhin ng tao, hindi niya mapagpapantay-pantay ang kapalaran ng sinuman. Sapagkat kung papaano iniba ng Ama ang mga hubog ng mukha ng mga anak niya, ang mga talukap ng mga mata, ang maging ang mga mata nila, inyong pagnilayan. Ngunit anuman ang mukha ng bawat isa, maganda pa rin sa pananaw niya. Lahat sila'y magaganda. Sapagkat ginawa niyang magaganda sa pananaw niya ang mga anak niya, pinapapangit lamang ng mga tao ang pananaw nila dahil hindi nila alam kung anong layo ng Ama, ang pananaw nila sa mundo. Buhay bang Ama? Pare-parehas bang naging kapalaran nila? Pare-parehas ba ugali nila? Pare-parehas ba ang naabot nila? Yan ang pawang katotohanan. Ano man ang gustuhin ng tao, hindi magkakapare-parehas ang kapalaran, ang kagustuhan at ang kanilang pag-uugali. Kaya nga, ang butihing Ama, napapatotohanang sadyang napakabuti niya, sapagkat napagpapaumanhinan niya at naunawaan niya lahat ang pag-uugali ng mga anak niya.
Buhay ba ang Ama? Iganyan nyo nga ang mga daliri nyo, yung palad ninyo. Pare-pares ba ang sukat ng kanilang mga daliri? Pare-pares ba ang taba? Pare-pares ba ang palad nila sa lapad? Diyan ang patotoo. Sa buhay ng tao, ang bawat isa, magmithimang ang kanya ay mapakanya pa sa kapwa niya, at yung kapwa naman niya, yung nasa sa kanya ay mapa sa kanya, kailan may hindi niya makukuha lahat kung anong gustuin niya. Sapagkat patotoo lamang ng Ama, may kanya-kanya kayong kakamtin at may kanya-kanya kayong sasapitin. Ngunit at pasubali, sa wakas ng buhay, pare-parehas ang paroroonan na babalikan. Nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok. Subalit, sa pagkakaiba't magkakaiba na naging buhay ng tao, kung iisang magiging tuntunin nilang susundin, iisang kanilang magiging kaligtasan. At ang buhay na walang hanggan ay kanilang kakamtan. Maaari na kayong magsiupo, mga minamahal ko. Maging sa mga bata pa, ang mga nagsilaking ito, iba-iba ang mukha nila, iba-iba ang itsura. Mayroong isinilang na napakapangit sa pananaw ng mata ng kapwa-tao niya. Ngunit, habang lumalaki, gumaganda siya. Mayroon namang isinilang na maganda na hanggang sa lumaki, maganda pa rin siya. Mayroon namang isinilang na maganda nang lumaki, pumangit siya. Ibig sabihin, ang Ama ba ang nagpapangit sa kanya, sa kanyang kagandahan ng siya isilang? Hindi. Sapagkat mayroon taong hindi marunong mangalaga ng kanyang kagandahan. At mayroon namang taong mapagpahalaga sa kanyang kagandahan, kaya ang lahat ginagawa niya para maiba ang mukha niya. Kahit hindi gawing artificial, kung lagi siyang palatawa, masayahin siya, naiiba ang aura niya. Subalit kahit anong ganda niya, pag lumaki siyang sibangot at laging nakasibangot, lagi niyang makakunot ang noo niya, sigurado na iba ang itsura niya. Buhay bang Ama? Kaya itong Amang butihin sa lahat, ang nais niya, kung papaanong ikay maganda, nais niyang manatili ka sa kagandahan mo. Kung papaanong ikay mabuti, nais niyang manahan ka sa kabutihan mo. Kung papaanong ikay masigla, manahan ka sa kasiglahan mo. Kung papaanong ikay malakas, manahan ka sa kalakasan mo. Ayaw niyang ang kalakasan mo'y makuha, malamon ang panghihina ng iyong loob dahil sa takot mo sa buhay mo. Kaya naman, ang kalakasan at katatagan na nagmumula sa kanyang espiritu kapag tinanggap ng tao, nananahan sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Maghari ang liwanag, manahan ang galak, ang pag-ibig ay patuloy na mabubuhay sa bawat isa. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Paano ninyo matatalos sa kapwa ninyo ang tapat at totoo at nakikipagtotoo sa inyo? Dahil ba sa laging nakangiti sa inyo o lagi kayang nakasibangot na galit siya? Yun ba ang panuntunan at yun ba ang basihan para masabing galit sa inyo ang kapwa nyo? Yung hindi ka tinatawanan at hindi ka niya binabati, galit siya sa iyo? O dili kaya ay hindi siya man lang ngumingiti sa iyo? Iyon ba ang palatandaang may galit siya sa iyo? O ang pananaw mo at pagkakaunawa mo, ang laging nakatawa sa iyo, mayroong pagpapahalaga sa iyo, laging nakangiti, lagi kanyang minamahal? Wala doon sa mga gawang gayon. Hindi sa pagngiti, hindi sa pagbati, hindi sa pagsasabing mahal kita para mapatutuhan ang mahal ka nga ng kapwa mo. Kundi, wala man siyang sinasambit, hindi siya nasasambit, wala siyang isasambit,
ngunit may paggalang at pagmamahal sa iyo. Alin ang mas mahalaga? Ang lagi kanyang kausap, lagi kanyang kaharap, lagi kanyang tinatawanan, lagi kanyang pinagsasabihan, subalit hindi pala totoo ang pag-ibig niya. Mga mahal, ang Ama, hindi man siya nakikita, hindi man siya mayakap, hindi man siya makayapos sa bawat isa, sa palagay ng bawat isang anak niya, at hindi siya mayapos. Ngunit patuloy na tapat siyang umiibig, tapat siyang nagmamahal, tapat siyang kumakalinga, tapat siyang nagbibigay, tapat siyang nagpaparaya, tapat siyang nagpapatawad, tapat siyang kumukupkop, tapat siyang gumagabay at pumapatnubay. Sapagkat yaon siya, gayon siya, ang lahat ng mabuti ang gawa niya. Kaya't ang mga anak niyang nagpapakabuti at naglalayo ng kabutihan, sa isip at damdamin, doon numunukal at nananahan ang tunay na kababaan at tunay na pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, wala doon sa laging masaya na nakikita mo ang tao na totoong maligaya siya. At wala din doon sa laging nakatahimik, ngunit di siya masaya at di siya maligaya. Hindi sa masayahing tao, doon mo makikitang maligaya at masaya siya. At hindi rin doon sa tahimik siya at walang kibo, wala siyang sigla, wala siyang ligaya. Ang Ama ang nakatatalos at nakalilirip ng damdamin ng bawat isa. Kaya't huwag niyong sukatin ang kakayahan ng kapwa niyo at huwag niyong hatulan ang kanilang mga itsura at lalong huwag niyong husgahan ang mga gawa nila. Sapagkat tanging Ama lamang ang nakatatalos, nakalilirip, nakababatid ng laman ng isip at damdamin ng mga anak niya. Kaya't mapapalad ang mga di man kumikibo, ngunit tapat sa kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat, dakila, at totoo ang Panginoon. Kaya napakasarap niyang tanggapin, paglingkuran, at manahan sa damdamin. Sapagkat napapatotohanan ng pagkilos niyang buhay sa mga nagsasabuhay ng kanyang kalooban, nagsusumakit at nagsusumikap na sila'y tumupad at makamit ang kanyang pagnanasat layon na sila'y kanyang maging tuwirang matawag na anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Paano nga kayang masusunod ito ng tao? Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, umanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin mo ang anumang ipinagkaloob at ipagkaloob niya sa iyo. Tisin mo ang kadustahan kahit ano ang mangyari, sapagkat kung ang ginto ay dinadali sa isapoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang mga nagsusumakit at nagsusumikap na maglingkod ng matapat at makatotohanan, ang mga pinagdaraanan nila sa buhay ay isang balangkas
na hindi nila kaya kung wala ang Ama. Subalit, napapatotohanan ng katotohanan ng aral at salita niya sa mga anak niyang nakahulagpos, nakapagtagumpay at napagtagumpayan ang mga pinagdaanan nilang dagokman sa buhay. Sapagkat ang Ama ang inasahan, ang Ama ang pumalinga, ang Ama ang nagbigay lakas sigla at tapang nila upang ang damdamin nila'y di maduwag, hindi mawala ng pag-asa, bagkus patuloy na lumaban na pagtagumpayan nila ang lahat ng kanilang mga pagsubok sa buhay. Mga minamahal, walang hindi mapagtatagumpayan sa piling ng Espiritong Banal, sa patnubay at gabay, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama at ng Anak. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Nabilang nyo na ba ang mga pinagdaanan nyo sa buhay? Nabaybay nyo ba ng isip nyo ang mga hirap, sakit na pinagdaanan at dinanas nyo? At nang mabaybay nyo, mapagtanto ninyo, nasuri ninyo ang mga pinagdaanan nyong kay hirap, kay sakit para sa inyo bilang tao, tanungin ninyo ang sarili nyo muli. Pinabayaan ka na ba ng Ama mo? Pinabayaan ba ako ng Diyos ko? Kapag totoo mong kinilala siya, sasagutin ka, tutugunin ang sarili mo, kailanman di ako pinabayaan at di pala niya ako pababayaan. Kaya doon ka ngayon huhugot ng lakas at tapang dahil alam mo, kailanman ay di kanya pababayaan. Kaya bawat araw may pag-asa at galak at patuloy na umaasang ang Diyos Ama at Diyos Anak sa piling ng Diyos Espiritu, kaakibat ng buhay mo, ligaya at saya ang dulot sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, may mabilis na katugunan at mayroong pinagbabatahan, subalit pinagbatahan man yaan kung matapat ang kalooban ng kamtinay kasiyahan, nag-umapawang kagalakan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman po. Sa bawat araw, kapag may ginagawa ka, yun ay hamon na rin sa pagtitimpi mo, hamon sa katatagan mo, hamon sa pagtsatsaga mo. Sapagkat kung hindi ka magtitimpi, magtsatsaga, at hindi ka magsusumakit, na ito'y matapos mo, lagi ka na lang magsasabing bukas na lang yan. Kaya mo naman palang tapusin ngayon. Kung minsan, nagtataga, nagluluwat ang anumang ginagawa sa walang balangkas o plano sa pagtupad o pagtalima. Halimbawa, isa kang manlalaba. Kaya mo palang tapusin ngayon yan dahil tinatamad ka, sasabihin mo bukas na lang. Isa kang magbubukid. Kaya mo palang tapusin yan, sasabihin mo bukas na lang. Manlalaba, magbubukid. Maaring sabihin bukas na lang. Subalit, hindi nila alam kung bukas nga'y matatapos yan. Sapagkat kung halimbawa ay magbubukid ka, sinasamantala mong tubig, tumigil ka dahil sa katamaran mo, nang lumusong ka kinabukasan, tuyo ang lupa mo, matutuloy mo bang araruhin ito? At ikaw naman natamad na naglalaba, na sinabi mo'y bukas na lang, pagkatapos ng bukas, umulan ng madaling araw, makapaglalaba ka pa ba? Maaari kang maglaba. Sa uso ngayon, dryer eka. Subalit, iba ang amoy ng nabilad sa araw. Kaysa sa rinatuyo lamang sa hindi sumikat na araw. Lalo't higit
Kung ang pagbabanlaw mo ay hindi mababanlaw ng maigi, anong amoy nito pag natuyo? Maasim pa sa dati mong, huwag ka na sanang naglaba. Ano ibig sabihin? Kung minsan, sa katamaran ng tao, dapat nakakamit na yung dapat ibigay ng Ama sa kanya. Ngunit dahil sa pabukas-bukas niyang pagtitiwala at paniniwala, bukas na lang ako maniniwala, bukas na lang ako gagawa, bukas na lang ako magtitiwala, bukas na lang ako tutupad. Ang Ama rin, kaya niyang antalain ang nais niyang ibigay. At doon sa mga anak niyang nakikita niyang tapat na nagsusumakit at nagsusumikap, napipihit niya ang pangyayari na ibibigay niya sa di dapat. Sapagkat siya ang nagbabalangkas at nagpaplano ng lahat. Kaya't ang tunay na kumikilala sa kanya, tapat na kumikilala, sayang ang araw nila at panahon. Ayaw nilang masayang, kaya't araw at gabi man, nagsusumakit silang kilalanin, tanggapin at manahan siya sa kanilang buhay. At siyaon at doon, napapatotohanan ng Ama, ang nananahan sa akin, nakakamtan ako, at ang nakakamtan ako, napapatotohanang buhay na buhay ako sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Subalit ang Ama, kapag binalangkas niya ang araw na ito, tapos lahat ng balangkas niya. Kaya naman ikaw na anak niya, ang nais niya ay makuha mo ang damdamin niya, upang kung papaano ang damdamin niyang tinatalaga sa iyo ay maramdaman mo, at doon magtiwala ka sa damdamin niyang tapat sa iyo, at kapag sinunod mo, mapapatotohanan niyang wala pa lang damdamin siyang ibabahagi sa iyong hindi dapat. Kaya nang maipagkalob niya sa iyo ang damdamin niya at sinunod mo, tinupad mo, ikaw rin tao na tinatawag niyang anak, ang masisiyahan at magagalak. Halina, halina, halina kayo mga mahal ko. Wika ngang maliwanag, huwag niyong panaigin ang isip niyo't damdamin bilang tao, sapagkat maaring magkamali kayo sa iniisip niyo at maaring magkamali ang damdamin niyo na hindi pala totoo, pagkatao lang ito. Kaya't kung ang amang pananaigin sa kalooban at kaisipan, laging tama at tumpak ang ituturo niya. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dahil may Lunes pa. Kagaling naman yan, ano? Ang sakit kaya sa tenga ng mga nakikinig doon. Halimbawa po, kayo ay may kausap sa cellphone at biglang umugong. Masaya ba kayo? Maganda ba pakiramdam ng tenga nyo? Ganyan din po sila. Kasi po ito'y live. Kumbaga sa kuryente, pag hinawakan mo yan, grounded ka. Tama po ba? Kaya lahat nakikita nila at naririnig nila. At dahil hanggang doon na po, kitang-kita na sa internet siya, kitang-kita na sa mga manonood. Pati yung mga nagkukwentuhan, kitang-kita rin nila doon. Pati yung nagkakalabitan, kitang-kita rin nila doon. Maging sa labas, maging doon, lahat kitang-kita na. Kaya, ang di lang nakikita ay ang pandoob ninyong damdamin at ang inyong kaisipan. Subalit ang Ama, nakikita niya ngayon kung saan tumutunog yan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung pinaglalaanan niyo't pinagtutuunan siya ng pansin,
Di ba susundin ninyo ang kapayapaan ay kabanalan? At ang pagtalim at pagsunod sa kabutihan, tanda ng pagmamahal sa Ama at paggalang. Kaya't sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Pakita mo sa Kanya ang damdamin mo'y totoo. Ipadama mo sa Kanya, tapat ang puso mo. Pabasa mo sa Kanya, mabuting layon mo, nang malugod siya't matuwa, pakinggan ka na niya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Bibiyahe pa po kami. Kaya, ragasa eka, kabilis. Hindi si Apo Kunching ang nagpagaling at kailanman magpapagaling si Apo Kunching at wala pang napagaling at di makapagpapagaling. Kaya galak kayo at magpuri sa Kanyang binigay sa inyong nakamtan na nagpatuto at patuto, mahiwaga ang gawa sa lupa. Ang naniniwala sa hiwaga nakakamtan ng himala sa simple at pamamaraang di tumpak sa lupa. Sa palagay ng tao, sa simpleng pamamaraan, di raw tumpak ito. Sa Ama, simpleng pamamaraan at tumpak na gawa niya, tatamasahin ang galanga sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Minsan, katulad siya pagsakay, plano mo, doon ka. Plano ng kapwa mo, doon ka rin. Kapag napihit pangyayari, di pala parehas ang inyong plano. Subalit ang Ama, lahat ng plano niya, diretso. Kaya kapag pabago-bago ang isip ng tao, parang alon sa dagat ang pananampalataya niya. Hambing din sa dagat, sa tubig sa dagat, pag bumagsak at sumapit doon sa dalampasigan, sumasambulat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Dapat patayin na lang yung internet para hindi mabingi mga nakikinig. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, kumusta ka nana? Umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, pwede ba puminpin kayo mga anak? Nakakuha na kayo doon. Sila naman,
Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Meron na aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kabait na manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at bayunin mo anak ang bango ng Panginoon para ilayo ka sa lahat ng tukso, karamdaman at kapahamakan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil mababait kayo, anak kayo ng Ama. Mabubuti kayo, anak kayo ng Ama. Kilala nyo, tinanggap siya. Ano ngayon ang dapat ninyong iuwi at manahan sa inyo? Di ba galak, liwanag, kapayapaan, kasiglahan ng inyong buhay at pananampalataya. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Maliwanag nyong tamasahin ang biyaya at pagpapalang pang-espiritual na mula sa Ama. At pampisikal na pamumuhay nyo ay maging masigla at masaya upang patuloy kayong umasa at magtiwalang may bukas pa. Di ka bigo, kundi tagumpay ang nilalaan sa'yo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko.